Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Zamboanga City. Live tayong bibigyan ng updates na ating kasamang si George Bandola. George, magandang gabi. Kumusta na dyan? Nakakalungkot itong tinanggap nating balita. Magandang gabi, Rocky. At sa mga oras ito ay napabalita na nga na patay yung 71 anyos na matandang tinamaan ng pinagpapasabog ng mortar sa kanilang bahay sa barangay Tetuan. At ngayon pong hapon, nagpapatuloy ang bakbakan sa pagitan ng militar at ng nalalabi pang mga membro ng Moro National Liberation Front na napatuloy sa bahagi ng Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Ang mga ito ay pinaniniwala ang hostage pa rin ang may 21 sibilyan matapos na ang kanilang ginawang pananakop sa 6 na barangay dito po sa Zamboanga City. Pero pagtitiyak po ng Crisis Management Committee, paliit na nga ng paliit ang lugar ng mga ito at sa mga oras na ito nga ay katatapos lamang magpakawala ng 4 na mortar ang panig ng pamahalaan para tuluyang makontain ang mga grupo ng Moro National Liberation Front sa ilalim ng grupo ni Miswari. Samantala sa bahagi naman ng baybayin itong Zamboanga City, nakita ko rin nagpapatrolya ang mga membro ng Philippine Navy at inaantabayanan yung mga magtatangkang tumakas na mga membro ng MNLF. Samantala, ngayon din pong hapon mga kaibigan, isinagawa ang isang banal na misa na pinangunahan nitong si Father Michael Yufana. Si Father Michael Yufana, mga kaibigan, ay siya po yung isang pari na dinukot ng mga grupo nitong si Javier Malik simula noong Lunes. Ang nakikita niyo po sa video, yun pong pari na nakakulay asul na t-shirt. Ang siya po si Father Michael Yufana salamin. At talaga namang binabati siya ng mga deboto ng Saint Joseph Spouse of Blessed Virgin Mary Parish Church dito po sa Zamboanga City matapos yung kanyang isinagawang banal na misa. At siyempre si Father Michael Yufana pagkatapos ng kanyang misa ay nagpaunlak din na mga pahayag sa mga media. Pero ang isa sa kanyang talagang pinapahalagahan ayon na rin sa kanya ay ito pong pagpapatuloy ng pagpapahayag ng magandang balita dala ng Panginoon. Narito po ang aking exclusive interview kay Father Michael Yufana. I have told the group that I'm still trying to pick up all the pieces that was broken in me. But in your homily, what did you say? I mean, how did you encourage the people to still believe in the church? There is no other weapon greater than prayer. That was my message this afternoon during the mass. That saved you, right? Yes, that was the one who saved me and saved my family. What can you tell about the other remaining hostages, Father? Continue to pray. Continue to pray. There is no other except to look up. I think that's the best thing that we can do. Now we're in where we are being pulled out, then we cannot ask the help of anybody except God Himself to heal us back again, to fix everything what had been broken by us. Father, I was also from Radio Veritas before, and the kidnapped priest made this an advocacy. Are you willing to make this an advocacy as well? What do you mean by advocacy? Advocacy to help people in times of distress or Yes, something like that. Yes, I think that's the best word that I can say is to pray. Ask God really to shower again the blessing that we need, especially peace in our life. Thank you, Father, and just take care. Change the heart of those people who are trying to destroy our peace. Thank you, Father. Ingat, ha? Salamat. Actually, ang mga pahayag nga yan ni Father Michael Yufana, talagang sinabi pa rin ito sa inyong lingkod na bagamat siya nga ay naging hostage sa loob ng 4 na araw ng mga grupo ng Moro National Liberation Front na Miswari Group, patuloy pa rin itong ipipreach ang magandang balita at patuloy na hihimukin ang mga ikangay tumataliwas balik loob sa Panginoon. Lalong-lalo na doon sa mga grupong dumukot sa kanya, wala siyang masamang masasabi sa mga ito. At dahil siya nga ay buhay maliban sa paghihimok pa rin na sana palayain na rin yung iba pang mga hostages na patuloy na kinukuha ng mga ito.
at ginagawa bilang human shield. Inamin rin itong si Father Michael Yufana na kasama nga niya ang higit sa 200 mga hostages pa, 21 pa nga yung naiiwan doon at mag-iikot siya sa iba pang mga simbahan para bukod sa pagpapayag ng magandang balita, himukin ang mga Zamboangueños at ang buong bayan na patuloy na magdasal, magbalik loob sa Panginoon at ipanalangin yung kaligtasan lalong-lalo na ng mga natitira pang mga hostages. Ito rin po ang kampanya ng pamahalaan. Actually, sa katunayan, nandito pa po ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Patuloy na sinusubaybay ng ginagawa ng tropa ng pamahalaan, magkasarim na puwersa ng AFP at ng PNP upang masigurong ligtas ang mga hostages sa ginagawang calibrated response at cordoning ng pamahalaan para tuluyang matapos na nga ito pong tensyon dito po sa Zamboanga City sa lalong madaling panahon. Iyan po ang ilan sa mga update natin ngayong araw ng Sabado. Mula po rito sa Zamboanga City, kasama ko pa rin ang Radio Television Malacanang, sina Eddie Arellano, Julius Masayan at Joel Mamaril. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Rocky? Maraming salamat sa iyo, George. Pero gusto ko lang itanong, kumusta na yung clearing operations? Kasi ang nais ng Malacanang ngayon, yung mailatag na yung rehabilitasyon. Yung mga apektadong lugar ngayon, kumusta na ngayon ang ginagawa? Ano na ngayon ang ginagawa doon? Actually, dun sa mga apektadong lugar, Rocky, hindi pa tuluyang pinapapasukan. Naka-cordon pa rin ito. Actually, maigpit pa rin yung mga otoridad na huwag magpapapasok kahit sa mga miyembro ng media, hindi pa pwedeng pumasok. At kasi meron pa kasing mga bakbakan. Lalong-lalo na yung kanina dun sa Barangay Tituan, kaninang umaga lang po yan, akalain nyo na medyo malayo na ito dun sa lugar ng bakbakan pero tinamaan pa rin. So ito yung maigpit na paalala ng pamahalaan. Makinig muna sa pamahalaan, sa mga otoridad na kung sakali wag papasok. Pero dito po sa business district, sa pinakasentro ng Zamboanga City, medyo maganda na at nagno-normalisa na yung operasyon ng mga businesses. Maliban sa mga mall, I believe isang mall lamang yung nagbukas. Pero maraming mall, halos dikit-dikit dito sa business district Hindi pa po bukas sa mga ito. At may mga ilang restaurants na hindi pa rin nagbubukas, may mga natatakot pa. Pero yung ibang mga maliliit na karinderya, mga kainan, ito po yung kinakainan natin, ito po yung mga nagbubukas. Pero maigpit pa rin tagubilin ng pamahalaan hanggang alas 8 lamang ng gabi. At kailangan magbukas lamang sila mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito po yung pinapatupad na curfew. Oo. Pero George, yung mga lugar na iniwan na ng MNLF, na dati nilang nakubkob na nabawi na ng gobyerno, ano na ngayon ang ginagawa ng pamahalaan doon? Actually, patuloy yung sinasigawang clearing operation ng Zamboanga City Police. Ang sistema kasi, Rocky, mula sa cordoning ng AFP, ipinapasa ito sa Philippine National Police para sila yung magsagawa ng clearing operation. Yung nga isang masakit na bagay, doon sa isinasagawang clearing operation, may mga nadidisgrasya pa rin. May mga ilang mga sugatan pang miyembro ng pamahalaan at yung pinakahuli nga nung isang araw, si Lieutenant Rama, na-snipe pa. Ibig sabihin, hindi pa po talaga ligtas. Pero we believe na ang Crisis Management Committee is on top of the situation pa rin hanggang sa mga oras ito. Bagamat hindi pa tuluyang pinapapasukan sa mga sibilyan ang mga sinasabing lugar na nauna na nilang nabawi mula sa mga miyembro ng MNLF. Okay, maraming salamat sa iyo, George Bandola. Mag-iingat kayo dyan. Yan po ang ating kasamang si George Bandola, nag-uulat ng live mula sa Zamboanga City.